At alam niyo po, nakakatuwa itong kondisyon na ito dahil nakalimutan ko ako pala schedule. Kasi makita ko yung schedule, hindi ko pala na-update. Si Deacon Edmond ang alam ko, kaya hindi ako parang hindi ko alam, kaya nung tawagan ako ni Sister Marie. Sabi ko, hindi ako. Kaya madaling araw kailangan nating mag-review. No? At salamat sa Panginoon, sa kanyang tulong at biyaya, ay tumayo ako ngayon para magpahayag ng kanyang mga salita. Mahalaga po ito dahil ang ating pag-uusapan ang pinamagatan kong the nearness of God in our brokenness. Binasa kanina yung ating parallel passage, which is Psalms 145 and verses 15 to 20. Kung saan doon ay pinakikita na ang Diyos ay aktibong provider sa lahat ng kanyang mga nilikha. At pinakita din doon na ang Diyos ay matuwid sa lahat ng kanyang mga daan at siya ay tapat. Ganun din naman, nilalarawan din ng mga talata na ang Diyos ay hindi malayo. Lagi siyang malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Na ang Diyos ay nag-iingat sa mga matapat sa Kanya. At the same time, siya ay judge or hukom sa lahat ng masama. Pinakikita dito kung ano ang Diyos. Kaya nga pinamagatan ko yung ating pag-uusapan, the nearness of God in our brokenness. Psalms 34 verses 15 to 22. At gusto kong basahin siya muli dito po sa aking English Standard. 15 to 22. The eyes of the Lord are toward the righteous, and His ears toward their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. Let's pray. Panginoon Diyos, muli po kami dumudulog sa inyo, dumadalangin. Samahan kami sa oras mong ito. Lagi ninyong buksan ang aming pandinig. Lagi ninyong pasiglahin ang aming espiritu upang sa oras na ito ng pamamahayag ay maging bukas lagi, maging malinaw lagi ang aming kaisipan upang unawain, upang hanapin ang mga mahalagang katotohanan na siyang gagabay sa amin sa paglakad sa buhay pananampalataya at paglakad bilang mga iniligtas po ninyo. Samahan po ninyo ang inyong lingkod at maipaabot ng maliwanag ang naisin mo po na mensahe. Salamat po, Ama, itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon. Amen. The nearness of God in our brokenness. Alam ko po sa buhay natin marami tayong kinakaharap na mga trials,
troubles. Naalala ko sa apo ko, yung apo ko is maybe mga 5 years old na. Tinamaan siya ng tigdas. Napakakati. Pag natutulog siya ng kamot, talagang hindi niya mapigil. Nag-iiyak. Tapos lumapit sa akin, sabi, bakit kasi ako nagkaganito? Bakit kasi ako tinamaan? Napakakati daw. Bakit siya nagkaganon? Minsan nangyayari sa atin, nagtatanong tayo. Bakit dumarating mga bagay sa buhay natin bilang mananampalataya na parang sinusubok tayo, lumalakad naman tayo sa kalooban ng Panginoon, pero maraming dumarating. At dito ating himayin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pero bago yun, nais ko lang malaman natin itong Psalms 34. Alam niyo po itong Psalms 34, ito ay testimonya mula sa isang broken-hearted fugitive. Itong broken-hearted fugitive na ito ay si David. But sa gitna ng kanyang broken-hearted na ito condition, na-experience niya ang divine protection. At sinulat niya ito to encourage others na piliin ang daan ng katuwiran at magkaroon ng pagkatakot, banal na pagkatakot sa Panginoon. Kung titingnan natin yung historical background nitong Psalms 34, tumatakas dito si King David o si David mula kay Saul na nagsiselos sa kanyang mga tagumpay niya. Dahil yung kanya is hundreds lang, yung hundreds or thousands yung kay David. Nagselos yung hari. Masikat sa kanya si David. Kaya gusto niyang ipapatay si David, gusto niyang patayin si David. At of course, yung anak ni Saul, kaibigan, nag-usap sila. Ni David, sabi ni Jonathan, sige, hindi siya maniniwala na talagang gustong patayin ng tatay niya si David. Sige, bukas, pupunta ka, magtago ka sa lugar na yan. Magbibitaw ako ng aro. Pag sinabi kong, kunin mo dito sa bandang kanan, ibig sabihin nun, ligtas ka. Pero pag sinabi ko, puntahan mo doon sa bandang unahan, tumakas ka na. And this what happened. Tumakas siya mula kay King David, but in his panic, doon siya napunta sa Gat, doon siya tumakbo sa Gat. At alam mo itong Gat, ito yung lugar ni Goliath na kanyang napatay. At nang nandun na siya, nakilala siya ng mga Philistine leaders. Kaya dinampot siya, dinala siya sa harap ng haring si Akis. Ang ginawa ni David, nagkunyari siyang baliw. Sinadya niyang patuluin yung kanyang mga laway sa kanyang balbas. Kalmot siya ng kalmot. Kung siya dadaan, kinakalmot niya, kunyari, he was a harmless lunatic. Para ma-convince niya si King Akis, na he is harmless lunatic. Kaya ginagawa niya ito. At totoo, na-convince niya na siya may problema sa isip, pinalaya siya sa harapan, palayasin niya. At nagkaroon siya ng pagkakataong tumakas at doon siya nagtago sa cave ng Adulam. Doon siya sinundan ng kanyang mga kamag-anak at yung kanyang mga followers na nag-aalala at nababahala patungkol sa kanyang kondisyon. Doon niya isinulat itong Psalms 34. Napapalibutan siya ng mga stressful na mga followers. So sinulat niya ito. At mapapansin natin dito sa salmong ito, but walking with God, hindi nangangahulugan na exempted ang mga righteous from troubles. But in the midst of troubles, merong garantiya that God's presence in nariyan.
Ibig sabihin, kapag ikay dumaranas sa mga troubles in life, if you're a righteous, you're a follower of God, you're a son of God, sa gitna ng mga problema, naroon ang presensya ng Diyos. So pinakikita ito sa Salmo. At makikita rin natin na hindi malayo ang Diyos, kundi active siya, attentive siya sa lahat ng mga matuwid. Lalo na doon sa tinatawag nga nating broken-hearted. Pag sinabing broken-hearted, huwag kayong mamamali. Ang broken-hearted kasi natin ngayon, naiwanan ka ng boyfriend mo, broken-hearted ka, iniwanan ka ng girlfriend, broken-hearted ka. Dito, broken-hearted ka dahil sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran mo. Huwag niyo isipin na boyfriend lang ang nakapag-heart, broken heart sa inyo. Problema, trials, troubles in life cause you to be broken-hearted. So makikita natin yan. Kaya ating siyasatin itong sinasabi nitong Psalms 34, ang talata natin, 15 to 22. Unang mapapansin, yung tinatawag natin the righteous sufferer. Ang matuwid na nagtitiis. Verses 15, the eyes of the Lord are towards the righteous, and His ears towards their cry. 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Then 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. The righteous sufferer. Mapapansin po natin dito na ang Diyos pala ay laging attentive sa mga righteous. So, isipin natin ito. Baka nag-isip tayo, nasa troubles tayo, hindi pinababayaan tayo ng Diyos. Pero dito sa mga talatang ito, maliwanag. God is attentive. Paano natin nasasabi na God is attentive? Ang sabi po, His eyes, yung kanyang paningin, and ears, yung kanyang pandinig, are directed towards the righteous. Ibig sabihin, ang Diyos ay observant. Ang Diyos ay responsive to the cries of the righteous. Lagi pala siyang attentive. Lagi siyang nakamasid, lagi siyang nakabantay, lagi siyang nakikinig. God is not indifferent to the cries of His people. Pagka mayroon tayong problema, laging nakikinig at laging kumikilos ang Diyos. Hindi niya binabaliwala. Meron siyang pakialam sa mga struggles po ng kanyang mga tao. Yung kanyang mga tinubos. Yung mga matuwid. Ibig sabihin, kung tayo'y totoong mga anak ng Diyos, huwag kang mag-alala dahil lagi kang tinitingnan ng Diyos. Hindi kanya pababayaan. Huwag lang kayong apurado. Na gusto, Lord, gawin nyo na sa akin kagad ito. Pero tiyak, base sa mga pananalitang ito, lagi siyang nakikinig at lagi siyang nakatingin sa atin na mga lumalakad sa kanyang kalooban. So, God is attentive. Hindi siya malayo. He's actively watching. He's actively listening to those who are righteous, people who trust and honor God. Pansinin natin, yung nagtiwala
at nagbibigay parangal sa Diyos, hindi niya pinababayaan. Laging nakatuon ang kanyang paningin sa kanyang mga nagtitiwala sa kanya. Una yun, God is attentive. Pangalawang mapapansin natin is the reality of troubles. Makikita natin sa teksto na ina-acknowledge dito na marami palang mga affliction ang mga matuwid. Therefore, it clearly breaks the myth about a free trouble life. Kaya kung may maririnig kayong mga nangangaral na kapag kaanak ka na ng Diyos, wala ka ng problema. Everything is okay. Hindi ka na makakaranas ng kahirapan dahil mayaman ang ama mo. Siya nang mamayari sa buong mundo. Pero maliwanag na sinasabi rito, many are the afflictions of the righteous. Marami pala. Ang araw, naalala ko tuloy yung mga nagpipreach ng araw na sinusundan natin. Oh, bakit naghihirap ka pa? Oh, bakit may karamdaman ka? Di ba anak ka na ng Diyos? Dapat hindi mo na mararanasan yan. You have to have 100% faith. Kaya ka hindi gumagaling sa karamdaman mo, wala kang 100 faith. Samantalang salita ng Panginoon even if you have a faith as small as a mustard seed, you can allow these mountains to move. Tapos ngayon, kaya you have to have 100% faith. Pero maliwanag, marami pala ang kaharapin ng mga Kristiyano. Kaya pala yung pintuan na papasukin natin, makipot. Hindi pinalawak. Na pinaklaro rito na meron talaga kaharapin ang mga namuhay sa katwiran. Many. So, totoo ang afflictions. Totoo ang troubles. Huwag tayong maniniwala doon sa mga nagpapahayag na you have to be prosperous. You have to have a free life, trouble-free life. Kaya maraming natitisod nung araw. Sumusunod na ako sa Panginoon, bakit may problema pa rin? Wrong understanding the Word of God. Bagamat meron troubles, titingnan natin ano sinasabi. Yes, the reality of troubles, the reality of affliction, nariyan. But in the midst of those, there is a promise of deliverance. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of one. Pero ang sabi rito, out of them all. Magtiwala tayo sa Panginoon pagdating ng mga ganung bagay. Ngayon, marami na nga dahil yung sa problema, di ba? Lagi kong sinasabi nga sa inyo, napupuyat ako sa cellphone Then sa Facebook, lagi kong binabantayan yung pinaplas na, nako, meron na namang kaguluhan dito, meron namang kaguluhan dito. Tapos mapapanood ko pa yung mga palabas dyan, yung mga incheck ba yan o Koreano ba yan? Naaasar ako dahil parang hindi ka panipaniwala, pati ako galit na. Dahil sa mga napapanood ko, kayo rin ganun ba? Napapanood niyo yung mga drama dyan? Pero ang ibig ko ba sabihin, pag dumarating mga problema ito, merong pangako. Deliverance. Well, affliction is promise, so is deliverance. The Lord rescues the righteous from all of their troubles. Di ba, napakasarap paniwalaan nito? Hindi yung maniwalang wala kang problema. Pero doon meron. Pero tutulungan ka ng Diyos. Yun yung pag-asa. Yun yung pinakamagandang paniwalaan natin. Huwag natin paniwalaan yung dapat wala ka ng problema. Dapat wala ka ng karamdaman. Naku, kung tapos mayroong mga prayer, in Jesus' name, out! In Jesus' name. Nire-review ang karamdaman. Pag hindi na naman tayong Kristiyano, yung kagaya na nasabi ko nung araw, aba, punong-puno na mundo ngayon.
Wala nang Kristiyanong mamamatay eh. Kasi may kapangyarihan yung padyak ng pastor. Jesus name, nako. Ang bigat. Pero maliwanag, there is a promised rescue to the righteous from all of their afflictions. Klarong-klaro. At maliwanag itong pinakikita that because God hears his, naririnig niya, nakikita niya, He acts, kumikilos siya to rescue the righteous from their troubles. Hindi niya inaabandona yung kanyang mga servants, yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, hindi inaabandona. Church, hindi tayo inaabandona ng Diyos. Tayo lang ang hindi naniniwala sa Kanya. Tayo lang ang nagdududa sa Kanya. Pag may problema na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Salita lang ng Panginoong Hesus yun. Father, why thou you have forsaken me? Ginagaya natin minsan eh. Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Hindi ka niya pinababayaan, ikaw ang nagpabaya sa sarili mo, hindi ka naniniwala, natutulungan ka niya. Minsan nahihirapan tayo maniwala eh. Pag maganda ang dating, sinasamahan talagang pinagpala ko ng Diyos, ang ganda ng dating ng buhay eh. Pagdating ng problema, ako Diyos ko, pinabayaan mo ako. Pag magandang buhay, hindi ka pinababayaan. Pag may problema na sa buhay, napababayaan na siya. So, ikaw ang may problema. Ikaw ang nagpabaya. Tandaan natin, nakatingin sa atin ang Diyos. Nakikinig siya, baka hindi ka na tumatawag sa Kanya. Hindi mo na inaamin sa Kanya, Lord, hindi ko kaya. Eh, mayabang tayong minsan eh. Ayaw natin ipakita sa Panginoon, kahit sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Gusto natin ipakita na strong tayo. Kahit hilahod na, strong pa din. Para huwag lang masabi naman, ang hina ng pananampalataya mo. Kaya tinatago natin yung brokenness natin. Hindi natin maamin na meron tayong naranasang hindi maganda sa buhay. Para lang walang masabi yung mga kapatid natin. Gusto natin i-prove na mataas, malakas ang ating pananampalataya. Kaya hilahod na, malakas pa pananampalataya. Huwag lang makita. But we have to admit, masakit ang affliction. Saan ka lalapit? You have to call upon Him. Nakikinig siya. Ipakita mo sa Kanya na nahihirapan ka, He will help. You have to trust and believe in the Lord. We have to believe that God does not abandon His people. God will not abandon the church. Hindi tayo pinabayaan, di ba? Lagi tayong inaayos ng Diyos. Ang buhay ng bawat isa. The only thing we need is to trust Him. Second points natin is the nearness of God. In verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. So anong ibig sabihin nito? Titingnan ko sa aking notebook. Ayaw mabuksan, hipan ko na lang. Ayan. The broken-hearted. Pinakikita natin that God is near to those who are broken-hearted or crushed in spirit. At very clear it is emphasizing how compassionate God is. Doon sa mga emotional and spiritually devastated believers. Compassionate ang Diyos. Sapagkat the message is very clear. And the message is comfort. Merong comfort. It is ensuring that God is close to rather than distant from those suffering.
from emotional pain, heartbreak, or despair. Maliwanag. Mayroong pangako ang Diyos, and God is active. God's promises is active. He cares for the distressed. He's offering comfort and His presence. There is a promise deliverance to those in despair. Pag may problema, we murmur. Yun nga yung kininto ko sa inyo, yung anak ko eh. Yung problema niya, yung katilang ng tigdas eh. Ang sabi niya, bakit kasi ako nagkaganito? Yun yung common na ng mga nakakaranas ng mga problema. Bakit ako pinaranas nito? Sinong gusto mo? Yung kaibigan mo magdumanas? Gusto mo ligtas ka lang? Ayaw mo? Di ba nangyayari sa atin yon? Pagka may problema, bakit kaya ako? Ay, sinong gusto mo? Siya. O di ba tanggapin mo? Binigay sa iyo sa Diyos. Sinusubukan na siya humituro sa iba. Bakit ako binigyan ng ganito? Sinong gusto mo? Yung kapitbahay ko na sana. Huwag na ako. Iyan yung problema natin. Kahilig nating itulak sa iba yung problema natin. Pero sa iyo binigay eh. Harapin mo. Let us not murmur. Why? Because in the midst of those problems, God is always looking at you and prepared to comfort you. Bibigyan ka niya ng comfort. Kasi hindi siya malayo sa'yo. Ang punto ko rito, although hindi naman ang Diyos ang cause ng pain, pero ginagamit ng Diyos ang pain para lumapit ka sa Kanya. Ginagamit ng Diyos ang mga trials para lumapit ka sa Kanya. Para maglaga ka ng tiwala sa Kanya. Lagi kong nakikwento pagka every time na mapag-usapan yung mga ganung bagay. Yung karanasan ko sa buhay. At yung aking may bahay. Nakwento ko na to eh. Nung kami hindi pa Christians, dumanas siya makaranas siya ng hemorrhage na ospital. Muntik na akong iwanan yan. Sa biyaya ng Diyos, tinulungan, nadagdagan pa anak namin, umabot ng 11. Nung hindi pa ako Christian, talagang grabe at ako. Religyoso kong tao eh. Kasi matagal ako sa simbahan eh. Muntik na nga ako maging pari noon eh. Nagtatago ako pag nagkakasakit yan. Pero marunong nagdadasal ako. Pero parang ako lang mag-isa. Hindi ko ramdam na may kasama ako. Pero nung nagkasakit uli siya, hemorrhage uli. Ay nanganak pala siya na naglapat yung kanyang placenta, hindi lumabas. Nag-hemorrhage. Nadala naman sa doktor. This time, Kristiyano na kami. At doon ko naramdaman, may kasama kami. Would you believe? Yung blood transfusion, wala akong kapira-pira. Nandun kami sa ospital. Kailangan ng blood transfusion. 4 na bag yata kailangan. Ako sabi nung nurse, Brad, kailangan mo ng dugo, blood transfusion. Naku, wala akong pira. Magkano ba yan? 400 pa lang bag nung araw pa ha. 400 per bag. Ang pera nung araw. Ang sahod ko yata nung araw ano lang. 12 pesos yung minimum. Tapos 400 ang isang bag. 4 ang kailangan. Sabi ko, wala akong pera. Nanalangin ako, doon ko naramdaman, kasama ko ang Diyos. Tanay mo, Diyos ko, paano na kaya ito? Bigla akong tinawag. Brad, pumunta ka doon, pirmahan mo yung papel doon. Libre na yung kanyang blood. Sabi ko, kasama ko ang Diyos. Doon ko napagtagni. Noong panahon wala ako sa Panginoon, bigat ng pakiramdam ko, wala akong katulong. Para ako nag-iisa. Pero nandun ako sa Panginoon,
Meron akong kasama. In the midst of trouble, I come to the Lord. He responds at tinulungan niya ako. Tinulungan niya kami. So, ibig kong sabihin, God is not far. He is not distant. Hindi siya naging dahilan ng kahirapan, ng mga pasakit sa buhay, pero ginagamit niya ito para lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, ilagak mo yung sarili sa mga bagay na Kanyang gawin para sa iyo. Para sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. Pinahintulot niya ito para mag-rely tayo sa Kanya. Mag-rely tayo sa Kanyang lakas. During hard times, trust in the Lord. Naalala ko yung kantang, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Tayo minsan ganun eh. Tiwala tayo sa sarili natin. Ayaw nating pagkatiwalaan ng Diyos. Dapat matuto tayo magtiwala ng Diyos sa lahat ng panahon at pagkakataon. In any situation, trust in the Lord. Kumanta ka na lang. You are my hiding place. O di ba, pagka may problema ka, siya yung malalapitan mo. Siya yung refuge. Lagi siyang handa. There is that divine proximity of God. Napakalapit niya. Ikaw lang talaga ang ayaw maniwala na malapit ang Diyos sa iyo. Pwede mo siyang kausapin, malapit lang siya. Gaano siya kalapit sa iyo? There is that divine proximity. Hindi siya malayo. He is not a distant observer for His people. Lumalapit siya, closer and closer and closer to those hurting. He is providing intimacy and comfort in the midst of pain. Lagi siyang nariyan. Naranasan niyo na ba yon? Na bigat ka na sa buhay mo, tumawag ka sa Niya, tumugon siya. O hindi niyo nararamdaman? Bakit hindi nararamdaman? Because you make yourself distant to God. Malapit lang sa siya, ikaw ang lumalayo. Napakalapit lang ng Panginoon sa atin. Hindi siya malayo. Just imagine, ginawa ng Diyos. Napakalayo natin because of our sin. Napakalayo natin sa wala tayong relasyon sa Diyos because of that sin. Pero napakalapit ng Diyos, pinadala pa nga niya ang kanyang bugtong na anak to die for us para lalo tayong malapit sa Kanya. Pero tayo nagpipilit lumayo. Ayaw nating aminin sa ating mga sarili na tayo mismo ang lumalayo sa Diyos. God is so close to us. He is not a distant observer, but He draws closer to those who are in great affliction. Just trust in Him. Isa lang malagang tandaan natin. Ang sinabi ng mga talata, He is close to the brokenhearted. His eyes, His ears, ay laging nakikinig sa mga matuwid. Ito ang tandaan natin. Though God loves the righteous, He hates the wicked. Anong nais kong sabihin? Verse 16. The face of the Lord is against those who do evil. Tanong natin sarili natin. Ito bang talatang ito tumatama sa atin? The face of the Lord is against those who do evil. Ask yourself. Ask ourselves. Ano pang sinabi niya? Verse 16. To cut off the memory of them from the earth. Nakakalungkot yun. Pagpatuloy tayo namumuhay sa kasamaan. Ang sabi,
He is against those who do evil. He will cut the memory of them from the earth. Buburahin niya ang alaala ng mga wicked. Verse 20, He keeps all his bones, not one of them is broken. Afflictions will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. The Lord redeems the life of his servant. None of those who take refuge in him will be condemned. Mapansin natin sa mga talatang ito, God has an active opposition for the wicked. Active opposition. Pero doon sa mga persistent wicked, patuloy na gumagawa ng kasamaan. So, merong contrast doon sa mga pagpapakita ng Diyos ng attentiveness doon sa mga righteous. So, maliwanag na pinakikita rito. Sinisigurado ng Diyos the influence and memory of the persistent evildoers remove from the earth. Ito'y warning. If we claim to be believers, if we claim to be God's people, we have to live a righteous life. Bakit? Dahil pagka namuhay tayo sa kasamaan, buburahin tayo ng Diyos. Naisip ko pag nabura. Parang, pero hindi ko sinasabing yung pagligtas ka na, gumawa na nagkamali ka, hindi naman tayo perfect eh. Binubura pangalan mo sa Book of Life. Na anong araw, alam natin, nakasala ko, binura pa. Pag nanampalataya uli, lista uli pangalan, napakarami notebook nun. Yun ang pinaniwala natin ng araw eh. Pero yung wicked, consistent wicked, yun ang buburahin ng Diyos. Remove from the earth. Their memory will be removed. Na malaking kaibahan dun sa lasting remembrance of the righteous. Kaya naniniwala ko, lahat tayo, hindi ako mag-iiwan ng kakaunti. Lahat tayo, lagi tayo nasa alaala ng Diyos. Kasi naniniwala ko, lahat po tayo, hindi man perfecto, but we are trying to be righteous. We are striving to go to perfection. Dahil perfection pagdating ng Panginoon eh. Ngayon, pagsikapan natin. Huwag tayong magpabaya sa buhay natin. Huwag tayong kumonform sa takbo ng mundo. Minsan, yung ating righteousness ay pag Sunday lang. What about Monday and the following days? Namuhay tayong malayo sa Diyos, lumapit lang tayo sa pag Sunday. And that is hindi bagay sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin, Christ died for us. He suffers for us. Ngayon, ito yung celebration ng Easter Sunday, di ba? Nabuhay na uli ang Panginoon. Ang sabi sa akin ng mother ko, Bill, huwag kang maglalaro. Patay ang Diyos. Pag nasugatan ka, matagal gagaling yan. Huwag kang kakain karne, munggo lang. Tapos pag Easter Sunday na, kung lahat, piyesta na. Sagana na, lahat kinakain na. Ay parang, gumawa ka ng kasalanan muna ngayon. Kasi bukas pa naman mamatay ang Diyos eh. Ikaw ang kasalanan. Pagkapatay ang Diyos, ako kuha na, lakad na sa kalsada, palo sa sarili. Palo dito. Yung iba, nagpapapako pa. Akala maliligtas doon sa mga bagay na yon. Parang hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoon. That's a wickedness. Tinapos na ng Diyos ang lahat ng bagay. Inaalaala na lang natin yung kanyang mga ginagawa in memory of Him. Ayan, mamaya, in memory of Him. So, ang ibig kong sabihin, the righteous are protected. At may warning dito against evil. Yung persistent sinful lifestyle. Pag sinabi ng sinful lifestyle, ano yun? Mahilig ka sa violence, mahilig ka sa lies,
Mahilig ka sa mga bagay na alam mong laban sa Diyos. Alam mo naman yan eh. Pag nagre-recite tayo, kabisado natin yung Ten Commandments. Kabisado, pero hindi sa katuparan. Wala nakatupad eh. Pero kayang i-recite. Pero ang pinupunto ko, let us be clear and understand this warning against evil. At maliwanag, there's a message of divine protection, assurance, and ultimate preservation of the Lord para sa mga matuwid. While believers face trouble, God prevents total defeat and ensures spiritual and some physical protection. Hindi pa babayaan na matalo ang mga matuwid. Because it promises that believers will not be overcome or permanently destroyed by affliction. Pero nais ko lang bigyan pansin natin itong binabanggit dito na no bones ano sabi? He keeps all his bones, not one of them is broken. Kasi kinote ito sa book of John. It speak about the Christology, about Christ. No, nung napako siya. Ito, it speaks about natupad ito dun sa panahon ni Kristo nang siya ipako sa krus. Na lilipas na yung maghapon eh. Kailangan babaliin na yung mga pa. Binali yung sa mga kasama niya, yung mga thieves na kasama niya, pero makita nila si Christ patay na, hindi nila binali. So, makita nila, the real righteous sufferer is the Lord Jesus Christ. Pero in general, itong sinasabi ni David is for all God's people. Pero itong sinasabi ko, tumutukoy ito sa real sufferer, the righteous sufferer, Christ. So may tinuturo ito, kinukote ito sa book of John. No? It is John chapter 19 verse 36 na iniingatan ng Diyos yung kanyang mga matuwid. Although, sabi nga natin, sinulat ito ni David, in general promise of God, yung kanyang pag-iingat sa lahat ng mga matuwid. Yung mga sufferer. Kaya pagka mayroon kayong tiisin sa buhay, ito laging challenge sa ating mga Kristiyano eh. Kasi nga, hindi tayo trouble-free. Hindi trouble-free ang buhay natin. We'll always encounter afflictions. We'll always encounter troubles and problems in life. Pero in the midst of that problem, there is the presence of God. Kaya wala tayong dapat ipag-ala. Ang pag-ala lang natin, tayo. Paano natin i-respond? Paano tayo nag-respond sa mga ganong situation? Katulad nga ngayon, may trouble. Mayroong kakapusan sa oil. Takot na ang mga tao. When in fact, sinasabi na ng salita ng Diyos yan, darating yung mga bagay na yan. Christians should not be in fear sa mga ganong situation. Problema dito sa bansa natin ang nagbibigay takot, tao rin eh. Nagpadalang may diniliver na gasolina. Oo, fake news yan. Wala daw. Tinakot na ng mga tao. Hindi naniniwala. Parang ganyan eh. Ang Kristiyano, hindi naniniwala na ang Diyos ay laging nandyan. Ang gusto fake na balita ang gustong tanggapin. Kung ano yung totoo, ayaw tanggapin. Totoo si Kristo, ba't hindi matanggap ng iba? Totoong namatay si Kristo para sa kasalanan, hindi matanggap ng iba. Totoong si Kristo ang tagapagligtas, hindi matanggap ng iba. Bakit? Bakit hindi na mapaniwalaan? Nung ipinangako ng Diyos na siya'y mag-iingat para sa kanyang mga hinirang, para sa kanyang mga pinili, at tinupad niya ito by sending the Lord Jesus Christ to die for our sin, for us to be saved from the wrath of God and to be free from the power of sin, ayaw paniwalaan ng iba. Bakit? Tapos isa lang konklusyon natin, hindi kasi napili ng Diyos yung mga yan eh.
Pwede natin sabihin ganon. Hindi kasi sila kasama sa bayan ng Diyos eh. For God knows sino yung kanya. Yung kanya, kanyang tinawag. Yung kanyang tinawag, kanyang pinawalan sala. Yung kanyang pinawalan sala, kanyang sinangtified. Hindi rin mapaniwalaan, kini-question pa din. Bakit? They do not believe in the truth of God's Word. Pero tayo, as a church, naniniwala tayo. Kaya lagi tayo nasa church. Lagi ilagay natin ang isipan natin na nandito tayo sa church. We are eager to hear, we are eager to listen the Word of God because the Word of God will strengthen our faith. Hindi tayo pumupunta sa church para matulog. Naantok ako. Hindi tayo pumupunta sa church para magpalipas ng oras. But we come to church eagerly to listen God's Word being preached. Dapat yun lagi ang nasa isip natin. Sapagkat in the midst of a gathered church, there is the presence of God. Gamitin natin yung salita ni Herman Moreno. Ano yung salita ni Herman Moreno? Walang... alam nyo. Alam na alam nyo. So, David write this Psalms as a general promise of God's care for the righteous. And let's look at the final outcome. Evil will inevitably cause the ruins of the wicked. Pag namuhay ka sa kasamaan, yan din ang magpapahamak sa iyo. No? Those who take refuge in God are not condemned. Those who take refuge in God are not condemned. Paano natin ngayon to sa buhay natin? Kagaya ng binanggit ko kanina, stop hiding your brokenness. Kung totoo kang nakakaranas ng pain, kung totoo kang nakaranas ng affliction, huwag mong itago. Huwag kang matakot na aminin na ikaw ay nasasaktan. Huwag kang matakot na aminin na ikaw ay nahihirapan. Sapagkat in the place of those affliction, in the place of your trials, God's presence is mostly experienced. Pag naroon ka, doon mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya huwag mong itago, huwag kang matakot, huwag kang, huwag mong itago na talagang nasasaktan ka na sa buhay. Sapagkat sa gitna ng mga pasakit na yan, naroon ang presensya ng Diyos. Ngayon, kung isipin natin nandoon presensya ng Diyos sa mga pasakit na yan, i-redefine natin yung kahulugan ng good day. Anong paniniwala? What is good day for you? Ang good day, pagka maganda ang gising mo, masaya, walang problema. Good day yun, di ba? Have a good day. Have a good night. I-redefine po natin siya. Sapagkat ang tunay na kasiyahan, tunay na kagalakan, the true blessedness is not the absence of trouble. But true blessedness is the presence of God within the trouble. Naroon kasi ang Diyos eh. Sa iyo ng good day. Paggising mo sa umaga, okay, masaya ka. Pagbaba mo, nasalubong mo yung kagalit mo sa baba. Ang sama ng araw ko. Sabi mo, ay Diyos, salamat Panginoon Diyos, tinesting mo ako, ma-overcome ko ito. Ibaling mo sa iba yung paningin mo, huwag na yung kapitbahay na nakakainis sa'yo. Paano ba bumaling? Tingin ka ganyan. Uy, tingin ka dito sa maganda. Ang gandang kapitbahay ko rito. Hindi mo makikita yung magpapasakit sa'yo. Ang makikita mo yung kagandahan ng Diyos. So we have to redefine what is a good day. Good day is not the absence of trouble, but it is the presence of God within the trouble. That is good day dapat sa Kristiyano. And we have to actively take refuge. Dalhin natin ang ating mga sarili from fear to faith. From fear to faith. May takot ka, dalhin mo sarili mo.
Huwag kang magpadaig sa takot. And mostly, nangyayari sa atin, dahil sa problema, nagpapanik tayo eh. Natatakot tayo. But yung takot mo, dalhin mo sa pananampalataya. Diba? Lagi nating sinasabi, Kristiyano tayo, di kasama natin ang Panginoon. Parang mga disciples. Kasama nila ang Panginoon, sabi nila, tutulog ang Panginoon. Mamamatay tayo rito. No. Sa gitna ng mga ganong karansan, nariyan lagi ang Panginoon. We have to be actively trusting God rather than relying on our self-protection. Kaya natin to, kaya natin to. No, kailangan mag-rely tayo sa magagawa ng Diyos. Ngayon, ito tanong ko. Are you currently broken? Sinabi ni broken spiritually. Are you spiritually broken? Are you emotionally broken? Or physically broken? Kapag ayun ang naranasan nyo, allow God to comfort you. Stop fighting for yourself. Let God fight for you. Of course, meron kang responsibility. Meron kang ginagawa, but trust in the Lord. Now, church, kung balikan natin yung ating mga talata, makikita natin na meron tayong mahahalagang mga bagay na dapat nating panghawakan lagi. Every time na humaharap tayo sa buhay, mga bagay na dapat nating malaman. Una, laging nakikinig ang Diyos. Pangalawa, hindi siya malayo, malapit siya sa atin. And pangatlo, He promised deliverance para sa mga nagtitiwala sa Kanya. So my challenge is, memoryahin ninyo itong mga bagay na ito. God hears, God listens. God is near, He is not far. And God will deliver you. He will not abandon you. Amen? O ilan lang yung pumayag eh. Amen? O hindi siya. Alam natin eh. Hindi lang natin maamin. Church, as I conclude, in the midst of our troubles and affliction, our brokenness, lagi nating alalahanin, the promise of God deliverance, hindi niya tayo pababayaan. Lagi siyang nariyan, yung kanyang presensya, yung sinasabi ni David, His ears, His eyes, His ears, yung kanyang paningin, yung kanyang pandinig, laging nakatuon sa mga nagtitiwala sa Kanya. At tayo yung mga nagtitiwala sa Kanya, kaya tayo nagkakatipon. Because we all believe and trust in the Lord. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sapagkat nalaman namin na ang buhay ay hindi malaya sa mga afflictions. Subalit sa kabila ng mga affliction, alam namin na lagi kang nariyan sa gitna ng mga afflictions na ito to comfort us, to deliver us sa aming mga brokenness. Laging nariyan ang iyong presensya upang maranasan namin ang paglaya sa mga alalahanin na nagpapabigat sa aming paglakad sa buhay pananampalataya. We trust in you, Lord. Nasasamahan mo kami at hindi mo kami pababayaan. Ikaw na nga ko, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Kaya salamat, Panginoon Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.